bringing hope the world over. Hope Channel. Maraming mga uri ng tao ang maaari nating makasalamuha. Merong mayaman, merong mahirap, merong bata, merong matanda, at meron din namang kabataan na katulad natin. People are social beings. No man is an island, sabi nga nila, di ba? Pero meron pa rin mga pagkakataon sa buhay natin na parang gusto na lang nating mag-isa kasi feeling natin hindi tayo belong dun sa mga grupo na sinasabi na yun. Ikaw, James, naranasan mo ba yung ganun? Alam mo, Sheb, talagang hindi malayong mangyari sa mga kabataan to. Nabanggit mo yung no man is an island. So, friends are important. Yung sa pagiging pag-preference nila, alam mo, hindi sila magkaintindihan kasi iba yung gusto ng isa at iba rin yung gusto ng kabilang panig. Oo nga eh. So, alam kong magiging interested ang ating mga kabataan dito. Kaya umpisahan na natin. Ako po ang inyong kaibigang si King James. At ako naman si Cheb. Tara na at pag-usapan ang mga makukubuluhang bagay. Only here, where we can find truths from the Bible and get clear messages. Makakasama nating pumuli ang energetic nating tagapagturo, walang iba, kundi si Kuya Brian. Ayan, so magandang araw sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig na gustong matuto tungkol sa pakikipaghalubilo sa mga kapwa nila. Alam nyo mga kaibigan, usually ang Christianity natin, parang karakterize siya na gloomy, malungkot, killjoy, nasa isang sulok lang. Ito na yung pagkakataon para malaman natin yung mga prinsipyo. Paano ba tayo makikipaghalubilo at paano hindi susobra yung pakikipaghalubilo natin na mag-glorify pa rin natin ang ating Panginoon. Salamat, Kuya Bri. O James, ano nga ba ang topic natin ngayon? Tungkol ba to sa sosyalan? Medyo. Pero ang topic po natin ngayon ay social to save, na kung saan pag-uusapan po natin dito ang pakikipagsalamuhan natin sa lahat ng tao at sa ating paligid. Pero bago yon, panoorin po muna natin ito. Adventist Community Service ay nakatalaga upang magkaroon tayo ng presensya sa ating komunidad. So kaya tayo ay nagsasagawa ng iba't ibang programa na maaaring makilala nila ang ating samahan bilang isang Adventista o Iglesia, Adventist Church, Seventh-day Adventist Church. So, mayroong mga maaaring gawin ang ating mga kabataan. Una, tingnan natin sino ba ang mga tao dito sa syudad. Narito ang iba't ibang uri ng mga tao. Nariyan ang mga nasa sa lansangan, nariyan yung mga naroon sa mga pagamutan, dyan sa kulungan, at ganoon din yung mga nahalubilo sa droga, sa iba't ibang bisyo, yung mga kabataan na nasa sa paaralan o sa iba't ibang kalagayan. May mga kabataan tayo na may kakayahan sa buhay o kani-kaniyang interes na makikita natin kapag tiningnan natin ang ating paligid, lalo tigit sa komunidad. Kasi doon nagpapasimula. Kapag ikaw ay nagkaroon ng survey doon sa iyong community, yun makikita mo ngayon kung ano ang problema ng mga kabataan at yun ang gagawan mo ng programa. Kaya bilang isang direktor ng Adventist Community Services, mahalaga ang ating mga kabataan na ma-involve sa gawain lalo tigit sa syudad. Kasi ito ang focus ng pamunuan ng ating iglesia na bigyan nating pansin ang mga tao dito sa syudad. Siguro, unang-una, yayamang puno tayo ng kaalaman sa paglilingkod patungkol sa kalusugan. Dito natin akayin ang ating mga kabataan na makihalubilo at magbigay ng paglilingkod para sa kalusugan. Pero alam nyo, isa sa may babahagi kong naging napakagandang bunga, walang iba kung hindi yung tinipon nila yung mga diabetic, tinipon nila yung mga hypertensive,
o kaya yung kung ano yung sakit ng mga tao pinagsama-sama nila at yun yung ginawa nilang target sa kanilang paglilingkod. At nung makita ito nung mga nasa pamahalaan, nung mga taong mayayaman sa palibot, lubha silang namangha sa kakayanan ng Adventista. So kaya maaari nilang gawin ang paglilingkod para sa kalusugan. Pwede rin nilang gawin yung magkaroon sila ng mga gawaing pangpisikal. Maglagay sila ng mga tulad ng sports clinic, turuan ng mga kabataan sa tamang paraan ng paglalaro at makilala nila tayo bilang mga Adventistang mapalakaibiganin. At maaari din silang maglingkod para sa pagpapaganda ng syudad, yung mga environmental services, pwede nilang puntahan yan. At sa ganitong mga gawain, makita ng mga tao, itong mga taong ito may malasakit, itong mga taong ito marunong magmahal, at yun kapag kayo nang nakita ng mga tao, sasabihin nila, ito yung tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Sila ay tulad na sinasabi ni Ellen G. White, ating tunguhan ang mga tao, paglingkuran natin sila, alamin natin kung anong kanilang pangangailangan hanggat sa sila'y magtiwala sa atin at saka natin sila anyayahang sumunod sa Panginoong Hesus. Palagay ko magtatagumpay ang ating mga kabataan para sa kanilang iniisip na gawain, lalo tigit sa syudad. Mukhang maganda yung city ministry kaso lang, probinsyana kasi ako eh. Okay lang kaya yun? Pwede kaya ako doon, James? Pwede naman siguro, partner. Pero Kuya Bry, may sinasabi po ba ang Biblia tungkol sa paksa natin ngayon nakipag-socialize? Tama yun. Unang-una, bago ko buklatin ang Biblia, gusto kong sabihin sa inyo na ang pinaka-main object kung bakit kailangan makipag-socialite tayo. Kasi ito lang ang paraan para makarating ang pabalita ng Panginoon. Kung hindi ito inisip ng Panginoon, kung siya ay nandun lang sa langit at hindi siya bumaba dito sa lupa, ano kaya posibleng mangyari sa atin, no? So, gumawa ang Panginoon ng paraan, nag-condescend siya, ibig sabihin, galing sa kalangitan na banal, pumunta siya sa sanlupa na hindi banal. Ito ang pinaka-mission ng bawat Kristiyano at ng bawat kabataan na gustong iparating ang pag-ibig ng Panginoon. Buklatin natin sa Biblia. Ito ay binanggit ng Panginoon na nandito siya sa lupa, sa Mateo 5, ang talata ay 13. At tuloy-tuloy natin to hanggang 16, James at saka Chev, no? Pakibasa. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang anupaman kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Tuloy. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan ay natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Tuloy. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiwanag sa lahat ng nangasa bahay. So malaki ang magagawa ng influence natin at yung presence natin para magliwanag ang kalwalatian ng Panginoon, ano? Unang-una, tayo daw yung mga asin sa lupa. Asin na nilalagay sa lupa. Alam mo yung asin ay may mataas na content ng magnesium at iba't iba pa ng mga nutrients na kapag inilagay mo sa lupa, usually, yan ay nagpapatubo dahil halos lahat ng mga nutrients na pupunta na sa dagat, diba? Kapag ito nilagay sa lupa, ito ay nagpapalago ng mga pananim. So, ang point dito, kung ang asin ay nawala na ng alat at nawala na ng ganong feature, wala na siyang silbi. Wala na siyang silbi. At tayo daw ang liwanag ng mundong ito. Para tayong mga siyudad na nasa ibabaw. Alam mo, nakikita ko mula sa Batangas yung Tagaytay. At nakikita ko yung nasa tuktok mula sa Batangas, nakikita ko yung Tagaytay nasa ibabaw. Sabi, napakaganda. Ganito daw ang role natin ng mga Kristiyano. Hindi para itago yung ating liwanag, kundi upang makita ng buong mundo. At kung Biblia ang pag-uusapan, tingnan natin ang ating Panginoon sa Kristo. Nang dumating siya dito sa lupa, immediately saan siya pumunta? Sa mga syudad. Diba? Naglakad-lakad. Sa mga syudad at pinasimulan niya ang kanyang ministry saan? Sa kasalan. At mula doon sa kasalan, gumawa siya ng miracle.
gumagawa siya ng iba't ibang mga miracle kung saan siya pumupunta. Pumupunta din siya sa patay. Diba? Pumupunta siya sa birthday. At minsan, napapagkamalan pa siyang lasinggero. Kasi pupunta siya sa mga naglalasingan. Hindi lang yun, nakakasama niya pa yung mga prostitute. Parang ano, no? Parang napaka-tabu nito. Pero whether we like it or not, ginawa ito ng ating Panginoon Jesucristo. Ginawa din ito ni Pedro, ni Pablo, at the rest goes on. Kaya lang, meron ding isa sa Biblia na hindi halos gawin ang bagay na ito, kagaya ni Jonah. Pero Kuya Bri, matanong ko lang po, nabanggit niyo po yung tayo ang ilawan. So ano po ba tong ilaw? Umiilaw po ba tayo? May ano mong ilaw na Sabi doon sa sinasabi text dito? na binabasa natin, let your light so shine men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ang ilaw na binabanggit dito ay yung good works na magagawa natin sa ating kapwa. Paano tayo makakagawa ng good works kung hindi naman natin kapiling ang ating kapwa? So kailangan makihalubilo tayo sa ating kapwa para makita yung ating good works. Eh, Pero Kuya Kuya Bri, Bri, Okay, sige, Chef. sige, partner. kasi po, di ba po, sinabi niyo si Jonah, di ba po alam kong story ni Jonah, pinapunta siya sa Nineveh. Eh, kaso lang, ayaw po niya pumunta doon. Eh, bakit nga po ba ayaw niya pumunta? Kasi ganun nga, karamihan sa mga Kristiyano, natatakot tayo na ma-reject. Lalo na kung syudad siya. Eh, ang pupuntahan niya Nineveh. Ang Nineveh, ang pinakasentro ng buong Assyria. At ito ay may 120,000 katao at napakalaking syudad nito nung unang mga panahon. Eh, sa katakot niyang ma-reject o kaya may ibang mangyari kaysa sa gusto niyang mangyari, eh mapahiya siya. So, sa takot niya, bumaba siya ng Joppa, pagkatapos umalis siya, totally opposite, papunta ng Nineveh, totally opposite, pumunta siya ng Tarsus. Ganito ang ginagawa ng mga kabataan natin na natatakot sila na baka mahalubihuluhan sila o baka sila ay madali, baka hindi na sila maging Kristiyano, hindi na sila nakikitungo. Ito ay bagay na ayaw ng Panginoon. Nagiging misrepresentation tayo ng tunay na Kristyanidad. Kapag ka nakita ng mga taga-mundo na ikaw ay killjoy o kaya nagre-remove ka ng sarili mo, ayaw na rin nilang maging Kristiyano. Kasi kung magiging ganito rin lang ang buhay ko, hindi na lang ako. Parang ginagawa nating malungkot ang kalangitang pupuntahan natin. While we can do this, pero merong ilang mga bagay na dapat natin tandaan samantalang nakikihalubilo tayo. Una, pag nakihalubilo tayo, we are here to reach them, not to be reached by them. Hindi tayo ay manggagamot, hindi tayo magpapagamot. Ang nangyayari kasi, nagte-turn about face tayo. Ang nangyayari, nagugustuhan natin yung mga pleasures na meron sila at Tayo yung nai-influensyahan. tayo yung na-influensyahan, tayo yung na-evangelize ng mundo. So, bago mo gawin yun, kailangan mo ng matatag na tinatawag na spiritual fortitude. Kailangan ng matatag na paninindigan sa Panginoon at hayaan mo na isugo ka ng Panginoon sa isang lugar. So, connected po dun sa Tama. pinag-aralan natin dati na mag-aral ka muna ng Bible. Tapos pag alam mong ready ka na, parang kaya mo na nagawin yun. Kuya Bri, nabanggit niyo po yung fortitude o yung kalakasan. Tsaka yung kalakasang gumawa ng mabuti, pero saan ba natin ibabasa yung ating paggawa ng mabuti? Kasi maraming mabuting ngayon, mabuti sa akin, mabuti kay Chef, pero saan ba dapat talaga ibase ang mabuting gawa? Well, kung aalamin natin kung ano mabuti para sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, He hath shown thee, O man, what is good and what the Lord, sabi sa Micah chapter 6 verse 8, He hath shown thee, O man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. Tatlong bagay na ini-emphasize sa atin. Kapag kakahalubilo natin ang mga tao, lalo na sa mundo, kailangan makita sa atin yung just ba yung ginagawa natin? Nandadaya ba tayo? O nakikipagsinungalingan ba tayo? Kapag ka sila'y nagjo-joke ng mga ganito, nakikihalubilo ba tayo na kahit alam natin hindi na totoo yun? Or pwede ka namang hindi maging critic, alam mo yun na parang, ano ba yan? Puro gano'n, di ba? Very critic yung mga words mo. Pwede ka namang nakangiti ka lang, pero you don't need to conform with this world. Hindi mo pwedeng ay oo, tama yan, meron pa nga akong dagdag eh. Hindi gano'n. Sasabihin mo lang, ganun ba? Tapos, you turn the conversation from worldly to spiritual. Sa ganun, makikita nila na, iba to. And then they magtitiwala na sila sa'yo. Next time, magtatanong sila tungkol sa spiritual things, and then you can share the literatures you have, share your life, na hindi kailangan maging aloof ka sa kanila. So, do justly,
love, mercy. Dapat makakitaan ka ng awa. Hindi yung Kristiyano ka nga, pero nakikita sa'yo na parang wala kang awa. Tapos wala kang patawad, parang lagi ka nalang galit. Hindi ganun. And then, walk humbly. Dapat makakitaan ka ng pagpapakumbaba. Tayo kasi, halimbawa, tayo hindi umiinom, hindi naninigarilyo, hindi rin tayo nagaganito. Mataas ang tingin nila sa atin. Pero pag nakita nilang very judgmental tayo, ayaw na rin nila sa atin. Parang porke uminom lang, ay ayoko makasama sa inyo kasi... Hinahatulan na natin sila. Hindi pumunta ang Panginoon dito. Sabi niya sa Matthew chapter 10 verse 10 at saka 3 verse 16 ng John, 3:16 and 17, ang sabi niya, hindi pumunta ang Panginoon dito para mag-judge. Pumunta siya dito para iligtas ang buong mundo. So hindi dapat tayo bilang mga Kristiyano manghusga, kundi mag-save tayo. Kuya Bri, talagang napakagandang usapin po nito. Talagang painit ng painit kung saan paano tayo makikahalubilo at makakapag-share sa ating paligid. Pero sa ilang sandali, magkakaroon po tayo ng break. Kaya kayong mga kaibigan dyan, huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Clear Messages. Nagbabalik po ang Clear Messages. Kuya Bri, ipagpatuloy na po natin ating talakayan ngayon. Oo nga, Kuya Bri. Ito po kasi, meron akong tanong talaga na gusto kong malaman. Kasi kanina sabi niyo po, kailangan mo nga malaman mo kung paano yung strategy na gagawin mo. Pero paano naman po, kasi hindi ko po ka-level yung mga gusto kong i-reach din sana. Kasi ako, probinsyana lang ako, ganito. Ang mga alam ko lang, mga pang sa bukid, parang gano'n. Hindi ko po alam kung ano yung mga gusto nila. So, hindi ko po ma-reach yung mga ganong klase ng mga kabataan. Of course, if there's a way, if there's a will, there's a way, di ba? So, kung may gusto ka talagang gawin, ipapanalangin mo sa Panginoon. At pag pinalangin mo sa Panginoon, ang banal na Espiritu, magbibigay sa iyo ng idea kung paano. Si Jesus Christ, taga-bukid din, di ba? Galing din siya sa outskirt ng Nazareth. Pagkatapos, dumiretso siya sa Jerusalem. Dumiretso siya sa iba't ibang mga cities. At hindi lang yun, lumabas pa siya ng ibang cities outside ng Israel para ma-reach out niya sa iba't ibang mga lugar. Paano niya ito ginawa? Ang kailangan mo lang ay maayos na character. Ang sabi doon, if in Jesus grow in wisdom, in statutes, and lahat ng yung growth na meron siya, may maganda siyang character. Ito ang kinakailangan ng mga taong nasa labas kasi lahat ng tao may pangangailangan. Ang unang pangangailangan ng tao yung kanyang physiological needs. Kung okay na siya dito, may pangangailangan pa rin siya. Yung kanyang security, love and affection, kung ano-ano pa. And then, kung meron na talaga siya lahat nito, meron pa rin siya yung self-awareness.
spiritual needs na hindi pa rin natutugunan. In this time, medyo lamang tayo dito kasi meron tayong Biblia, may pananampalataya tayo sa Panginoon. Ang Panginoon sa Kristo, wala siyang maibigay, di ba? Sabi niya, fox have holes, but the Son of Man has nothing to give, di ba? Has not even a stone to lay down his head. So, ang Panginoon, wala nga siyang maibigay eh. Pero, bakit ang mga tao pumupunta sa Kanya? Yung rich young ruler. Di ba? Sabi ng rich young ruler, Panginoon, paano ba ako makakarating sa karinang langit? Sabi niya, nagawa ko ng lahat. Sabi niya, nagawa mo lahat pero may kulang ka pa. Sabi niya, ibigay mo lahat sa mahihirap and then follow me. So, ang mga steps para ma-reach out natin ang mga ito ay una, we must be a listening person. Kailangan matuto tayo makinig. And then we must be a praying person. Matuto nating ipanalangin yung mga tao na yun. And God will give you wisdom kung paano mo sila i-reach. Hingi ka ng tulong. So may mga ilang principles para ma-reach natin ang tao, whether sila ay mahirap o sila ay mayaman. Sa mahihirap, sa Maslow's hierarchy of needs, dito sila sa may baseline. Sa mga mayaman, sa Maslow's hierarchy of needs, medyo nasa gitna siguro sila. Baka may pangangailangan pa sila ng security, ng affections, at kung ano-ano pa, time, o kaya may mga self-awareness na hindi pa sila nakikita. Or beauty, hindi pa nila nakikita yung beauty of life. Hindi pa nila na-appreciate ito. So Kuya Brian, nabanggit yung beauty of life. What is beauty of life? The beauty of life does not depend upon yung possession na meron ka, kundi yung meaning ng lahat ng meron ka. At kung wala ka, at meron kang meaning kung bakit wala ka, usually na-appreciate mo, nagkakaroon ka ng satiety, nagkakaroon ka ng satisfaction. Sabi, the grace of God is sufficient. Pag naiintindihan mo lang ang lahat. Sabi nga doon to know is Christ, but to die is gain. So, to know Christ is everything that we need. Ito na ang kailangan natin. At ang tunay na beauty ay nasa holiness. Nandun sa pagkakaiba na satisfied ka sa mga bagay na meron na ibinigay sa iyo ng Panginoon. At dito, pwede mo siyang i-share sa mga mayayaman. Meron silang pera, pero maraming bagay na wala sila. Dito naman sa mga mahihirap, meron din kang pwedeng i-share sa kanila. Ang mga basic principles na dapat nating malaman sa pakikipaghalubilo. Una, mingle with men. Hindi mo kasi malalaman ang need nila kung hindi ka makikipag-mingle. So, visit with them. Puntahan mo kung saan sila naroon. Of course, kung busy sila at nandun lang sila sa Starbucks, punta mo sila sa Starbucks. Tapos, huwag mo kaagad i-reach out sila by pamphlet or whatever. So, pwede ka siguro magtanong kumusta po kayo? Saan po ba kayo nanggaling? Ganito. Na hindi yung intruding ang dating. Ang mga unang tanong mo ano pong religion ninyo? Mahirap yun. O kaya, ilang kilo na po kayo ngayon? Diba? Ano pong trabaho nyo? Magkano kinikita nyo? Medyo mahirap na tanong yun. Parang mag-o-offer ng negosyo. That's it. So, magpasimula tayo sa common ground. Parang, wow, ang ganda ng damit mo. Saan ba mo nabili yan? Pwede bang mabili ko yan? Parang ikaw ang nangangailangan. Then later on, sila na ang mangangailangan sa'yo. Si Jesus Christ, napansin nyo, nung una may tubig, sabi niya sa babae, pwede mo ba akong salukan ng tubig? Sabi niya, bakit ganito? Tapos later on, sabi nung niya sa babae, kung kilala mo lang ako, ikaw ang hihingi ng tubig sa akin. So mingle with men. Pangalawa, minister to their needs, gain their confidence, and then bid them to follow you. Actually, susunod sila sa'yo pag nakita nilang may kakaiba ka, possession na wala sila. Kuya Brian, nabanggit niyo yung confidence, ano? Talagang mahirap makipagsalamuha o makipag-share sa isang tao na yung confidence niyo, parang yung loob niyo wala sa isa't isa. Ano bang ways para mas mapalapit pa yung loob Kuya niyo? Bray, kasi meron din po akong kilala na sabi niya, hindi kasi talaga ako mahilig makipag-socialize na tao. Mas gusto ko na tahimik lang ako. Pero pag nilapitan naman ako, ka-entertain ko naman, kaso lang hindi ko lang talaga kaya na ako yung mag-approach. So, ano pong may papanyod sa mga ganun? Well, si Jesus Christ basically is a melancholic person. So, a melancholic person doesn't usually mingle with men, di ba? And yet, papakita niya sa iyo kung paano ang paraan na makakapag-mingle siya sa iyo. In a way na hindi ka naman parang iiwas sa kanya. Tingnan mo si Jesus Christ. Nandun lang siya. Nandun lang siya, sabi nung nanay niya, bakit hindi mong gawin ganito ito? Sabi niya, hindi ko pa panahon. Di ba? Ganun siya, pakipot pa eh. Pero maya-maya, ginawa niya rin. Tapos bigla na lang siyang nakilala lang lahat ng mga tao. Then finally, lumapit na sa kanya mga tao. Endlessly, lumapit na sa kanya mga tao. So tayo, basically, hindi natin kailangan mag-insist ka agad o mag-approach sa una. Just be there. Tapos pakinggan mo lang sila. Then finally, magiging curious sila kung ano ka. Kasi kakaiba ka sa lahat. Then you can finally share what you have. Kung hindi ka sanguine, kung hindi ka choleric,
usually, maghahanap ang Panginoon ng paraan para maging attractive ka sa kanila kasi kakaiba ka. And by this, pakita mo naman na uncondemning ka and loving and merciful. Sa ganon, makukuha mo rin yung confidence nila. Gaining confidence is not, hindi yung pupush sila na maging confident sa'yo. Kundi, kung may trust ka sa kanila, kung may tiwala ka sa kanila, kung bukas ang puso mo sa kanila, magbubukas din ang puso nila para sa'yo. At times, pwedeng ikaw muna ang nangangailangan. Diba? Parang, pwede mo ba akong tulungan? Ano kaya ang ganito? Then later, makikita mo, sila rin ay lalapit din sa'yo. Hindi sunod. Yung pakipag-relationship po, Kuya Bert, nandun na po tayo, ano? Pero, bilang sa pag-share, ano po ba dapat nating ma-share sa kanila? Ayan, una dapat nating ma-share siguro yung character na meron tayo. Gusto kong basahin ito, no? At mamaya may mga iba pa ako, pero gusto kong basahin ito. Sabi niya, throw a pebble in the lake, and the wave is formed, and another, and as they increase, the circle widens until it reaches the very shore. At ang influence na meron tayo sa shoreless influence. Ibig sabihin, pag nag-throw ko ng pebble, tuloy-tuloy yan, lumalaki yung wave hanggang sa shore. Ang kaso mo sa isang Kristiyano, we have a shoreless influence. Walang shore sa atin, tuloy-tuloy ang influence, impact natin. At ang sabi dito, beyond our knowledge or control, it tells upon others in blessing or cursing. Alam mo, isang word lang na ma-share mo sa kanila, or sincere words na ma-share mo sa kanila, in few seconds, you have already impacted their lives at may alala nila, iba tong tao na to. And by that, you can share Jesus Christ later. Yan. Ngayon, alam ko na, Kuya Brian, na kailangan lang pala talaga ang Panginoon ang tingnan mo kung paanong ginawa niya yung pagminggil at kung alam mong hindi mo kaya, humingi ka ng tulong sa Kanya. That's it. Alam ko marami pang naiisip yung ating mga kabataang Kristiyano, mga concerns sa kanilang mga kapitbahay, concerns sa kanilang mga friends, barkada, at kahit sa kanilang mga teachers o classmates. Marami kayong magagawa para sa Panginoon. At kung may talagang pure na love, affection kayo para sa inyong kapwa, lahat ng bagay magagawa ninyo. Idalangin nyo sa Panginoon. Kagaya ng Panginoon Kristo na nanalangin para sa 12 disciples at para sa buong mundo, seemingly parang hindi kaya ng tao pero nakaya lahat ito sa kapangyarihan ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa inyo ng karunungan kung paano nyo i-share ang influence na ma-share ng Panginoon sa inyo. Gusto kong ituloy sa 418 yung kaninang binasa ko. Ang sabi dito, beyond our knowledge or control, it tells upon others a blessing or a curse, yung ating pagsahalubilo. At sabi, character is power. Kung meron kang character, Christian character, napaka-makapangyarihan ito. Kasi ito ang hahatak sa lahat ng mga kaibigan mo, kabarkada mo, na sundan at sundan ka, kahit sa anong gawin mo, hanggang sa magpasakop na rin sila sa Panginoon. At sabi, the silent witness of true, unselfish, godly life carries an almost irresistible influence. Pag nakita nilang unselfish ka, susunod sila sa iyo. By revealing in our life the character of Christ, we cooperate with Him in the work of saving souls. So pwede na pala tayo makipag-cooperate sa Panginoon sa work ng saving souls kapag ipinakikita natin ang tunay na karakter ng ating Panginoon sa Kristo. Dito rin sa Messages to Young People 402, ang sabi niya, it is through the social relations that Christianity comes in contact with the world. Hindi tayo pwede makapag-contact kung wala ito. Every man or woman who has received the divine illumination is to shed light on the dark pathways of those who are unacquainted with the better way. Social power, sanctified by the Spirit of Christ, must be improved in bringing souls to the Savior. So kung gusto mo talaga na makapag-save ng soul, walang ibang paraan kundi makihalubilo. At ang kapangyarihan ng karakter mo ang siyang mangingibabaw sa pakikipaghalubilo mo na ito. Ang tandaan mo lang, ang sabi doon, touch not unclean thing. So wag kang hihipo ng anumang bagay na marumi. Ibig sabihin, do not be equally yoked with unbelievers. Kung sila ay unbelievers, kung ano yung ginagawa nila, hindi mo pwedeng gawin din altogether. But you can be with them. Nandun ka para payuhan sila, nandun ka para i-encourage sila. At kasi sa mga panahon na sila may problema, nandyan para tulungan mo sila. That doesn't necessarily mean na gawin mo yung talagang frequently ginagawa nila. But you can be there to pray for them. You can be there to comfort them. And you can be there para ipakita sa kanila ang genuine concern na may magagawa ka para sa kanila. And later, iisipin nila, bakit kaya nagagawa niya ito? Paano niya ginagawa ito? Bakit meron kang ganitong concern
para sa akin. At times, may isip natin na parang hindi natin kayang gawin ito. But if we give ourselves to Christ, if we give ourselves to the service of Christ, magiging co-laborers tayo ng Panginoon. At ang banal na Espiritu ibubuo sa atin, bibigay sa atin. Ano natutunan nyo ngayon sa ating pag-aaral? Marami. Ako po, Kuya Bri, na-realize ko na kung gaano po pala kalaki yung pwedeng influence na makuha natin sa mga tao, ay ganun din naman yung pwedeng influence na ibigay natin sa kanila para maipakita natin yung Christian character. Tsaka very intentional ang character. Hindi basta-basta makikita ka lang. Ilalagay mo talaga ang sarili mo sa gitna ng mga taong ito. So, para sa akin, panahon na para magkaroon ng social revolution. Magkaroon ng socials to save. Gawin na natin ang lahat para sa ikililigtas ng lahat ng mga kabataan. Amen po dyan. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon. Inilalagay na po namin sa inyong mga kamay ang success ng socials to save. Tulungan nyo kami na mag-reach out ng mga kabataan hanggang sa kayo dumating sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kuya Bri, maraming salamat po talaga at marami na naman kaming nakuhang tips sa inyo tungkol dito sa topic natin. At alam ko, kayo mga kabataan ay ganun din. At talaga namang ramdam na ramdam natin na para sa atin talaga ang topic na ito. Tama ka talaga dyan, partner. Hindi lang talaga sapat yung pakikipagkaibigan, kundi pakikipag-share din. Kaya kayong aming mga kaibigan, patuloy po kayong sumubaybay at ganun din sa pagbabasa ng Biblia at ganun din sa messages to young people kasi hindi lang dapat yung pakikipagkaibigan, kundi pakikipag-share din. At kung ano yung ating binasa, yun ang ating i-share. Kaya wag po kayong mawawala. Hanggang sa muli. Dito lang yan, where you can find truths from the Bible and get Clear messages.